Ah. Saba. Masaya ka ba, Kuya Oliver? Na nakalabas ka na? Gaano kasaya? Iniisip mo ba, Nanay Ansing, na nung 20 taon siyang nakulong doon, naisip mo ba noon na pwede pa mangyari ganito? Ba't umiiyak si Kuya JJ? Masaya lang nakita na nandito lang si Oliver. Kapatid po namin siya. Hindi po namin siya pwedeng itapon. Huling tanong, Ate Nanay Ansing, dito na po talaga siya titira sa inyo? Dito na po tayo, malapit sa bahay ni Ate Ansing. Ano kaya magiging reaction ni Nanay Ansing ngayon? Yan mga kababayan, mga kabarangay, atras namin tong sasakyan hanggang doon po sa bahay ni ni Nanay Ansing kung kaya. Pero kung hindi kaya bro, dito na lang. Tignan nyo. Nasa buhangin lang. Okay. Tao po. Ay, pasok. Pwede? Sige. Nandiyan si Nanay Ansing? Pwede siya makausap? Nanay Ansing! Ay, good morning. Parang ang ganda ni Nanay Ansing ngayon Kumusta? Medyo okay na po. Nagpa-doktor po ako kahapon. Nagpa-doktor ka na kahapon. Anong sabi ng doktor? Ina-asma po kasi ako kaya pinausukan ako. Inaasma ka? Sinumpong ko yung asma. So, usap tayo ni Kuya JJ. Dito na lang. Dito ka, ate. Okay lang. Upo ka muna. Tabi kayo magkapatid. Kumusta po yung kapatid namin sir? Naiuwi niyo na po? Opo. Nandiyan na po? Opo. Sa sasakyan? Opo. Pwede po makita? Buksan nyo sa likod. Kasi kaya kami pumunta dito, gusto namin makita nyo at mapag-decide po kayo kung ano yung magiging decision ninyo. Pwede po lumapit? Ha? Pwede pong lapitan? Sige po. Hindi ba nagawigat ng balayo? Nang tumundakan. Ha? Pakunin na ko yung Di ba nalapaliwanag ako? Napakaulit. Naabak. JJ. Naabak. Sakan, nagagat to yan. Tuloy tayo sa bahay ni Nanay Ansing. Tuloy, lakad ka. Ha? Nalingta sa kamon? Lakad, lakad. Sakit yung gamay mo. Ay, tama? Sakit. Ganun na. Ay, tapos ulit. Okay. Tabihan mo siya, Nanay Ansing. Dito ka, tay. Okay. Yung mga ko ba? Anong masasabi mo ngayon, Nay? Sa nakita mo sitwasyon ni Kuya Oliver?
Gumanda po yung kalagayan niya, sir. Maganda na kalagayan niya. Naging malusog po siya at luminis. Oh, Luminis pa po. luminis. Iniisip mo ba, Nanay Ansing, na nung 20 taon siyang nakulong doon, naisip mo ba noon na pwede pa mangyari? Baba mo lang na mangyaring ganito? Kasi po noon, wala po akong panahon sa kanya, sir. Wala kang panahon sa kanya. Ngayon, Wala mataba din na ako siya. sa trabaho ko kasi dati. Gawag gato yan. Hindi kagwalwalan na. Ba't umiiyak si Kuya JJ? Masaya lang yung nagit lang na nandito na si Oliver. Nung numunta ka na, nagkurami niya. Ngabisaan na ka man dito ka mabaliga-bali, wala. Dito ka lang, Kuya JJ. Kung noon po, binaliwala namin siya. Ngayon hindi na po. Kapatid namin siya. Hindi namin siya pwede baliwala niya. Hindi namin siya pwede itapon. Ngayon na po namin na-realize ang hirap po pagkapatid mo. Doon po nakikita namin siya ganyan. Nandun po yung pagka-aburido. Pero ngayon po namin na-realize kapatid po namin siya. Hindi po namin siya pwedeng itapon o baliwalain. Kasi kadugo po namin siya. Salamat, Nanay Ansing. Salamat at naisip nyo yan ngayon. Totoo po yung sinabi nyo. Kahit anong mangyari, balik-balik ta rin natin ang mundo. Magkakapatid po kayo, ano? Minsan po kasi hindi po may iwasan yung Hindi na siya kagaya noon, pagkakaintindihan. Hindi na siya kagaya noon na wala siyang alam. Bago kami makarating dito, kumain po kami. Nakita rin namin talaga yung diferensya. Nung sinabi kong uuwi na kami, sabi niya mamaya na kasi kumakain pa yung iba. Sabi po niya. Sabi niya. So, yun. Ano ba, nagwapom na eh. Kuya, ngayon, babawi kami sa inyo. Binaliwala ka namin. Ngayon, hindi na. Kuya Oliver? Kuya Oliver? Kilala mo? Sino? Anyanagan na? Si? Chian. Si? Chian. Sino? Chian. Si Ann. Ate, siyan. Ano ba pangalan talaga? Chian nga. Pangalan mo po yun, te? Hindi. Parang alias lang po. Si Ann. Ansing. Magkano kami. Kamag-anak mo yan. Kapatid mo po yan. Si Ate Ansing. Chian. Pero mas bunso ka po. Mas panganay siya sa'yo na 1 taon. Magkamag-anak kami. Magkamag-anak kayo. Kilala niya si Kuya JJ. Kilala mo ko? Ha? Oo. Sino ako? JJ. Ayun ah. Kuya JJ. Ay. Love na si Kuya. Yakapin mo si Kuya. Saka mo nga, kung talagang kuya mo ko. Ayun. Si Ate Ansing, ba't ayaw mong i-kiss? Kiss mo si Ate Ansing. Ha? Ba't ayaw mo kay Ate Ansing? Kiss mo si Ate Apay. Kiss mo daw si Oo. Kian. Ha? Ay ayaw. Bakit? Ikaw na lang Ate Ansing. Love mo na lang si Oliver. Kuya, patawarin mo kami kung binaliwala ka namin, ha? Pero mahal ka namin, kapatid ka namin, eh. Hindi ka namin pwedeng itapon, o kaya itakwil. Oh. Ayos na? Ayos ka dito? Ha?
Tumaba po siya, sir. Tumaba. Opo, ganun talaga kasi naalagaan siya, napapakain po siya sa tamang oras, nakakatulog ng maayos, hindi basa yung katawan niya. Kumbaga, sa tamang pag-aalaga, May gagaling gamot at po gagaling. siya Ha? na pinapapainom. Opo, papainumin ng gamot, no? At saka, pahiram yung papel na galing sa ano para maintindihan nila nanay. Sandali po, kuha lang po ako ng panyo ko. Kuha ka ng Yung pamunas po ng ano. Ha? May sinasabi ka? Ano yun? Nanay Ansing. Una, ay, tanungin kita Nanay Ansing ngayon kung ano po ang plano nyo po at nakita nyo na po yung sitwasyon ni Kuya Oliver. Ano po yung masasabi nyo po sa sitwasyon niya ngayon? Kung ako po, edi dito na lang po siya sa amin, sir. Kami na pong mag-aalaga sa kanya. Kayo na po mag-aalaga. Okay. Kaya nyo na po siyang alagaan. Siyempre, kapatid po namin siya, pagtutulungan po namin. So, saan siya matutuloy dito po sa inyong bahay? Opo. Okay. So, yun mga kababayan, yun po yung desisyon ni Nanay Ansing na dito tutuloy. So, una, Nanay Ansing, sabi po ng doktor, ang pinakaunang ginamot po nila is yung mga sakit sa tiyan niya, yung internal organ, 'di ba dati nagtatai siya, may kasamang dugo, tapos may almorana siya. 'Yun ang ginamot po at okay na. Ganon din sa kanyang mga sakit. Magaling na po yung pahin. Opo, magaling na yung sugat niya. Kanya nga lang, ganyan daw talaga na hindi pa basta-basta mabigla. Pero kung noon talagang nakaganyan yan, kahit binuhat mo nakatiklop, pero sasanayin po natin talaga na unti-unti, parang 1-year-old na ganyan hanggang sa magiging straight na niya yan. Sa pagsasanay at paggagabay natin sa kanya. Doon naman po sa kanyang depression po, may iniinom din siyang gamot. Pero hindi pa rin totally recover yung sakit niya dahil 4 months pa lang siya. Compare doon sa 20 years na hindi naasikaso, talagang kumapit ng gusto yung problem niya. Kaya hindi agad-agad. Tapos, meron naman siyang gamot for 1 month. Pero, kailangan Ate Ansing, Nanay Ansing, meron siyang request galing sa bahay pagamutan na puhaan po siya ng ID. ID? Opo, sa barangay. Para kasama siya as a beneficiary PWD. Oo, naisali po siya nun. Oo, kailangan Nandun po may yung- ID siya. May ID po siya doon. Nasaan po? Baka expired na po. Hindi po nung elementary po siya. ID nung elementary. Hindi mo tinong ka na Ay, yun. oo. Ibang ID po yung Bago kukunin pa. natin Bago ngayon, pa. ay yung ID na yon para maka-discount tayo sa pagbili ng mga gamot. Kasi maraming gamot ang kakailanganin niya. Panghuli po, this coming January 9, kailangan ibabalik nyo po siya doon sa pagamutan. Check Ang up. mangyayari yan, depende pa rin sa sasabihin nila, kasi yung pagbalik ng January 9, yun po yung puspusan pagpapainom gamot sa kanyang isip. Na kuha mo, nanay. Naintindihan niyo po? Naintindihan mo po, tay? Oo, Daddy Frankie. So, ngayon, nakita nyo na po, ibibigay ko po ito, nay, para sabi mo kasi, dito na po siya. Ikaw na po ang mag-aalaga. Daddy Frankie, pwede yung humingi ng tulong pampagawa po ng kwarto niya. Po? Pampagawa po ng kwarto niya. Opo. Pag-usapan natin yan. Kumbaga, pag-usapan muna natin yung kay Kuya Oliver. No?
Kasi talagang ang focus ko talaga, Nanay Ansing, gaya ng sinabi ko, gusto ko talaga focus mo. Although, eto na tayo. Kumbaga nasa 60 na tayo. 40 na lang siguro ang kailangan para tuluyang gumaling. Paramdam po namin yung pagmamahal namin na hindi po namin nagawa dati. Apo? Paparamdam po namin yung pagmamahal ng kapamilya o kaya kapatid na hindi po namin naiparamdam dati. Opo. Nagpiklat na po yung sugat, wala na, magaling na. Kumusta pakiramdam mo, Kuya Oliver? Mabuti. Kilala mo si Nanay Ansing? Sino yan? Chian. Chian? Chian talaga ito. JJ. Kuya JJ. Kapaati mo yan eh. Kapatid mo rin yan eh. Oo. O yan, kapatid. Tinan mo, umiiyak siya. Nay, hawakan niyo po ito muna, Nay. Para at least alam niyo, mabasa niyo rin. Opo. Ano masasabi ni Nanay? Salamat po, Daddy Frankie. At nadala niyo sa paggamutan yung kapatid namin. Ngayon po, mabuti-buti na po yung kalagayan niya. Kaysa po dati. Oh, Kaysa po dati na nakakulong siya dyan. opo. Kaya ang gusto kong mangyari, Nay, gaya na aking sinabi, maaaring nasa 50 tayo or 60% na tayo para mapagtagumpayan ay tututukan talaga natin Oo si nga Kuya po. Oliver. Huwag natin siyang pabayaan, huwag natin siyang baliwalain. Kasi sa akin po, ayaw ko sana na mabaliwala yung nasimulan na natin. Kasi sayang po yung tulong ng mga tao, effort natin, yung pagod, yung nagastos natin, kung hindi natin maitutuloy Opo. na maalagaan si Kuya Oliver. So, huling tanong, Ate Nanay Ansing, dito na po talaga siya titira sa inyo para tuluyan na kayo na po mag-alaga. Opo, Daddy Frankie. Okay. Si Kuya JJ, ikaw naman ang tatanungin ko bilang kapatid. Ikaw ang kasama namin. Nakakausap kita mula umpisa, mula dalhin natin hanggang ngayon. Sa tingin mo, tama ba yung desisyon ni Nanay Ansing na dito na si Kuya Oliver para ipagpatuloy ang gamot? Sa akin, Daddy Frankie, mas maganda na sa inyo pa lang para mas madaling gumaling. Baka dito mapapabayaan. Hindi Ngayon namin po, kung ano sa matutukan. tingin nyo. Kung ako, Mas maganda kung kukunin nyo pa para mas madaling gumaling. Para sa akin. Para sa'yo. O, Daddy Frankie, Bakit mo nasabi yon? matutukan nyo sa paggamot niya, Daddy Frankie. Para madaling gumaling. kayo po, kung anong desisyon nyo. Pero si Nanay Ansing, ang desisyon ni Nanay Ansing, kasi gusto raw niyang bumawi, naintindihan ko rin yung desisyon ni Nanay Ansing. Siguro na-miss niya yung kanyang kapatid at sabi niya gusto niyang bumawi. Kaya gusto niyang dito, yung balak, plano ni Nanay Ansing na makasama at maalagaan ang kanyang kapatid na si Kuya Oliver. No? So, paano to mga kababayan, mga kabarangay? Narinig nyo po yung desisyon ni Kuya JJ at desisyon ni Ate Ansing. Gaya po ng aking sinabi, mga kababayan, mga kabarangay, ayaw ko po na masayang yung nasimulan natin, nasimulan ni Daddy Frankie. Dahil nakakaawa talaga yung sinapit ni Kuya Oliver. Pero ang motibo ni Daddy Frankie
ay maging maayos at makatulong lang. Pero kung yun ang desisyon ni Nanay Ansing, wala pong magagawa si Daddy Frankie. Pero hindi ibig sabihin ay pababayaan natin. Gaya na aking sinabi mga kababayan, marami pa tayong mas matutulungan pa kung tayo'y nagkakaisa. Mga kababayan, i-comment nyo dyan kung ano yung pinaka-the best na gagawin at kung ano ang pinakamaganda. Kung paano mas mabilis gumaling ang ating kapatid na si Kuya Oliver. Magandang gabi mga kababayan. Kumusta po kayong lahat? Naway hindi po kayo magsawa. Sumuporta, tumutok sa kwento ng buhay ni Kuya Oliver. Sana tulungan niyo po kami. Tutukan natin hanggang sa matapos. At nawa po, ano nga kaya ang mangyayari? Nabasa mo? Alam po niya magbasa sa'yo. Marunong. Kuya Oliver, naintindihan mo naman na siguro ako. May sasabihin ako sa'yo, mahalaga, pambili ng gamot mo na umabot ng 120,000. So ngayong nakalabas ka na, kasi yun po yung tinatanong ng karamihan, anong sagot mo?